Hello and welcome po muli sa ating tutorial. Tutorial kung paano gumawa ng plano gamit ng AutoCAD or tutorial po kung paano gumamit ng AutoCAD 2D. Okay, so tuloy lang po natin yung discussion natin, tuloy natin yung paggawa natin ng plano. Last time, natapos po natin yung ground floor plan. Okay, so ang next na natin dyan is second floor plan. Pero bago tayo pumunta dun, lagyan natin to ng tinatawag natin na title block. Yung nakalagay dyan, ground floor plan. Parang ganito po. Yan, ground floor plan. Gawa po tayo ng ganyan. Yung ganito, title block, wala pong definite or standard. Akong alam na ganyan. Kasi iba-iba po talagang design yan, iba-iba yung size, mga ganun. Okay, so, in short, gawa po tayo ng sariling atin. Okay, so, i-copy ko lang ito and then, lakihan ko lang ng onti compare dyan. So, ang scale ko dyan ay 1.5. Okay, so, ibig sabihin po ng scale na 1.5 is mas malaki to ng mas malaki to ng 50% dito. Okay? Ngayon, kung scale ko naman po ito ng 2, okay, nagdoble yung size niya. Okay, so, masyado pong malaki ito para sa akin. So, dito lang tayo sa gantong size. Okay? So, kung susukatin natin yung height niya, approximately, ito po yan. 450. Ayun, natsambahan natin 450. Para walang butal. Okay, so lalagyan ko po ng pangalan yan. Ground floor plan. So, usually po, ang title block natin is naka-caps lock yan, ano? Para mas formal tingnan. And then, maglagay tayo ng mga ganito. May mga design na ganyan. Okay? So, maglagay lang ako ng ganyan. Trial lang natin. So, and then, maglagay ako ng tatlo na ganyan. Okay, so, yan. Actually, pwede na yung ganyan kung tutusin. Ground floor plan. Yan. Pero, lagyan natin ng design. Okay, so, ang gagawin ko po dyan next ay hindi ko na to gagayin. Gagawa tayo ng iba. Ang gagawin ko na siguro dyan, ganito na lang siguro. Try ko lang 750. Tapos ito, 1.5. 1.5. And then 1.5. Ayun, sa halos sakto siya. Halos sumakto dito. So, approximately, okay na po yan. Ano? Then, nakagitna din ito. Then, pwede kong idiretso ito. Ganyan. And then, ito, iurong ko ng onti kasi masyadong dikit dyan. Then, ito, kokopyahin ko. Lalagay ko dito. Then, ganun din sa kabila, sa baba. Okay, so ito, lalagyan ko ng 1, then A1. Okay, pero masyadong malaki ito. Pwede kong i-adjust ng onti para ito, ka-level niya yan. Okay, yan. So, to do that, i-ano ko na lang yan, approximate ko na lang po yan. Hindi ko isasama pala yung text, ito lang munang square. So, SC, then, yan, ganyan lang. So, yan. Okay na po yan. Then, buburahin ko na ito. Then ito, parang nalilitan ako. Try ko lang lakihan. Additional 20%. Ganyan. So, MA ko na lang yan. Then, parang okay na rin siya. Yan. Parang okay na rin. Sorry, masyadong ano. Yan. So, I think okay na po yan. So, ang next, ito, baba ko lang siya. Then, maglalagay ako dito sa baba ng tinatawag natin na scale. Okay? So, ito naman, hindi kailangan masyadong malaki para hindi masyadong emphasize. So, ni-scale down ko ng 80%. So, lagay ko dito, scale. Ngayon, ano pong ibig sabihin nitong scale na yan? 1:100 meters. Yan po yung scale kasi na ginagamit natin. Okay, so, sa mga plano po natin, except dito sa sa site development plan, I think nasa National Building Code ito, na dapat yung plano natin, ang lowest scale is 1:100. Ano pong ibig sabihin ng 1:100? Ang ibig sabihin po niyan, ito pong drawing natin na to, kailangan mong i-multiply o i-scale up ng 100 times para makuha yung equivalent size niya sa actual. Okay, yun po. Kailangan mo siyang i-multiply ng 100 para yun yung equivalent niya sa actual size. Okay, so syempre, hindi natin pwedeng ilagay na 1:1 yan kasi nga, napakalaki naman ng building natin.
hindi magkakasya sa papel. Kaya maliit lang po talaga yan. Okay? Ngayon, pag nagtatanong kayo, bakit hindi 1:1,000 since 1,000 naman yan? Okay? Bakit hindi 1:10? Okay? So, una, hindi po yan 1:1,000 kasi ito po yung scale ng 1:1,000. Scale down ko Ganyan po kaliit yan. Sa palagay nyo, ito yung A3 ano? Ito yung A4 size na papel para mas madali nyo ma-imagine. A4. Yung A4 po kasi is kalahati ng A3. So, yung A3, dalawang A4. Okay, so imagine nyo, para ma-imagine nyo, ito yung A4. Napakaliit na ng plano natin. Tama? So, hindi na siya visible. Kaya, ang nire-require talaga, at least 1:100. Sorry. 1:100. So, times ko to ng 10 para bumalik dun sa dati. Okay? Yan. Ngayon, 1:100. Okay na tayo doon. So, I hope naintindihan nyo yun, ano? Ang tanong, bakit hindi 1:10? Kasi, 1:100 talaga yan. Okay? To answer yung question natin na bakit hindi 1:10, puntahan natin ito. Itong plano natin na to. Mapansin nyo po yung plano natin, may nakalagay 1:25. Itong isa, 1:20. 1:20, then itong isa 1:40, 20, then ito 1:40 rin, may 1:50 ba dito, 1:10, mga ganyan. Ano pong pinagkaiba niyan doon sa 1:100 natin? Okay, so yung mga scale kasi natin, i-ano ko lang po mas maganda na ay sulat ko, tingnan ko kung wala palang Excel dyan. Dito ko na lang ilagay. Sorry. So, hanapin natin yung natin. Yan. Dito ko na lang din ilagay para sa gustong mag-avail ng ating tawag dito. Estimate files. So, yan. Mag-open ako ng bagong tawag dito, sheet. Okay, so, ngayon, 1:100 yung sinasabi natin. Sorry. 1:100 na yan. Sabihin na lang natin na meron doon. Sorry. Ilagay pa ako dito. Then, ganyan. 1:100. Yan. 1:100. Lakihan ko pa para mas visible kasi kapag cellphone ang gamit, maliit po yan Then, iurong ko dyan. Then, ito, 1 yan lahat. Then, ito, yan. Ano po ba yung mga scale na ginagamit natin? Bakit may nakikita tayong 1:50? Sorry, iayusin ko lang. 1:50, 1:40, 30, 25, 20, 10, 5, yung mga ganyan. May nakikita pa kayong 1:60, 1:75. Pero, ako po talaga, stick ako dito sa mga to. Okay? So, bakit po tayo gumagamit ng mga ganyan? Okay? So, ang number one reason po kung bakit gumagamit tayo ng ganyan, para po mas ma-drawing natin yung plano natin ng mas detalyado. Okay? So, to give you an example ito, i-copy ko lang ito, no? Copy ko lang sa labas. Copy ko lang to. Pakita ko lang sa inyong effect pagka hindi siya naka 1:25. Okay? So, itong drawing natin, ibabalik ko sa 1:100. Okay, so imagine nyo yan. Maliit po yan. So, kapag ito yung A4 natin, para ma-imagine nyo, ulit, yan. Napakaliit po niyan. No? So, hindi nyo makikita yung parang pinaka-detail niya. Okay, so in short, gumagamit tayo ng ibang scale, specifically higher scale. Higher scale kasi po yan, kasi mas lumaki yung size. Para po, mas ma-detail natin yung plano natin. Okay, so for example, itong natin, detail of footing. Ito, dinrawing siya originally sa 1:100. Sukatin natin So, yan 1.5. Tapos ito 1.5. So, kung ipakita natin siya i-drawing ng ganyan, malabo, mahirap makita kasi masyadong maliit Ito, pwede pa itong mga ganito lang. Okay? So, kasi kita pa rin naman, 3.5 ganyan.
Pwede pa rin naman yan. Pang floor plans, pang elevation. Pwede yung 1:100. Pero yung mga ganito na kailangan mo talagang i-detail, kailangan mong lakihan talaga. Isa pa, sampulan natin. Itong poste. Okay, so ganito siya originally. Ay yung tamang scale, yung mas detalyadong scale. Ibabalik ko siya sa sa 1:100. So scale ko siya ng yan, ganyan. So, pansinin niyo po, napakaliit na. Okay, at ito at least visible na siya kasi pag nilagyan mo ng sukat diyan, yan. Kita na. Okay, ngayon ang tanong, engineer, sinusukat mo bakit magkaiba yan? Ayan o, pansinin nyo. Ito, 300. Ito, pagdating dito is 1.5. Okay, so darating po tayo dyan. Ituturo ko kung ituturo ko naman mamaya-maya saglit kung paano gumamit nito. Okay, paano tayo gumagawa ng ganyan? Bakit nasusukat mo engineer na ganyan? Okay? So, ang sukat naman dito is 1.5. Bakit dun 300? Okay, darating tayo dyan. Maya-maya lang po. Okay? So, ipakita ko pa yung iba. Yan. Tapos ito, ito 1:10. Asan na ba yun? Ito 1:10. So, try nating dalhin sa, balik, ito yung original, no? So, kung ibabalik ko siya sa 1:100, ganyan, 0.1. So, napakaliit. Hindi mo na po siya makita. Okay, so in short, ang bottom line po, kaya po tayo gumagamit ng higher scale para po mas ma-detail natin yung mga plano. Okay? So, lalo na sa mga spot detail, mga ganon, blow up, talagang lumalaki po talaga yung scale. Kagaya nito, nilakihan ko yung scale para mas makita. Okay? So, halos kinover niya na yung buong A3. Okay? So, yun po yung gamit niya. Ngayon, paano naman po natin gagawin yun sa actual, sa drawing? Paano natin gagawin yung 1:50, 40, 30, 25, yan, mga yan. Okay, so ganito po yung paggawa niyan. Kapag gusto nyo po siyang gawing 1:50, ganito, halimbawa yan, ang gagawin nyo lang po, i-scale up nyo siya ng 2. Ita-times 2 natin siya. Okay? Okay, so, teka lang mag-copy lang ako dito para isa-isahin natin yung pag-scale. Ito, 1:50. Ito i-group ko lang to. Ito, ang gusto kong gawin, 15 o 40. Yan. So, ganyan. Mas malaki na naman. Tapos, i-group ko lang ulit to. G. Papakita ko lang yung iba't ibang scale, no? Ito, 1:50, 40. Ito, 1:30. Ano, ang laki. Isa-isahin natin yan. So, ito, then dito, then dito. Ito, scale ko ng 1:25. Ang laki. Ito, 1:20. Yan. So, napakalaki. Ayan, Ito, 1:10. Yan. So, napakalaki. Okay, so, hindi na siya advisable itong 1:10 kasi nga, masyado nang malaki siya. Pagdating sa floor plan. So, yun po yung, ito pinakita ko lang kung ano yung effect pagka nilakihan nyo na siya, pag in-scale up mo na siya. Kung ano, para makita nyo rin yung difference nila. Okay? So, in short, pansinin nyo po, kapag mas lumilit yung value, ito, mas lumalaki ito. Yung drawing natin. Kasi nga po, di ba sabi natin, kailangan mong i-multiply ito ng 100 sa ito para makuha mo sa actual. Ibig sabihin, kapag nilakihan mo na yan, konti na lang yung ilalaki niya sa actual kasi nga nalakihan mo na. For example, ito 1:10. So, ito, kung i-compare mo dito sa papel, ito siya. Yan, napakaliit na lang siya. Itong 1:10, kailangan mo na lang siyang i-multiply ng 10 para makuha mo sa actual. Ayan liit-liit na ng A3. Okay? So, ganun din po sa iba. Yan. So, habang lumalaki, habang lumilit yung number dito, mas lumalaki yung scale natin. Okay? Ngayon, paano mo ginawa yung engineer? Ano yung ginawa mo para lumaki ng ganyan? Ganito po yan. Ulitin ko lang Kapag ka 1:50, itatimes mo sa 2. Okay? Paano ko nakuha yung 2? Ganito po para hindi kayo mahirapan. Ito, divide mo lang siya dyan.
Yun po yung imumultiply ninyo. Okay? Ngayon, ito namang 1:40. I-divide mo siya sa 100. Ito. I-divide mo siya from 100. Sorry. Yan. 2.5. Then, ito lagyan ko lang ng ganyan para pwede ko nang i-drag to. Yan. Ito naman, ganyan. Then, ito, yan. Kung gusto mong i-scale ng 1:25, magiging ganyan na. Itatimes mo siya sa 4. Kung gusto mong i-scale ng 1:20, times mo siya sa 5. Pag gusto mo siyang i-scale ng 1:10, times mo ng 10. Kung gusto mong i-scale ng 1:5, times mo ng 20. Okay, so sampulan natin sa plano. Itong 1:25. Punta tayo dito, 1:25. So, ito siya. Okay? So, 1:25. Ito na siya, no? Nakopy na natin siya. So, ito, binalik ko lang siya dun sa, sa 1:100. Okay? Ngayon, engineer, sinukat mo na siya. Tama dito, 1:5 kasi ang, natin, ang dimension style natin is 1:100, paano mo nagagawa ito? Yan. Pag nagsukat ako ng ganyan, paano mo siya ginagawa na automatic na parang sakto na siya, 1:5 na siya. Okay? Kasi baka ang bakit engineer sa akin ganito 1.5 pa rin, 1.2. But ito engineer 6,000. Paano po yung ginagawa? Okay, so ito na po yung tuturo natin. Sa dimension style lang po yun. Ito yan. So, di ba, nung una pa lang, gumawa na tayo ng dimension style which is ito. Pogi 100. Ito na, nagkaroon tayo nitong mga to kasi may kinapit tayong dimension before. Kaya, kung maalala nyo yung sinabi ko last time, kapag nag-copy kayo ng kahit anong bagay dito sa isang sample na or kahit anong AutoCAD file, pag kinapin nyo yan, makakopy na lahat, hindi lang yung layering, kundi yung mga dimension style. Okay? So, kaya mapapansin nyo dyan, meron na yung standard dyan. Pero kung matatandaan nyo, dito lang tayo nakafocus sa Pogi 100. Ito yung inedit natin. Okay? So, wag nyo nang pansinin yung iba, ito lang Pogi 100. Imagine nyo na lang na wala yan. Okay, from Pogi 100, i-check lang natin. Okay, so yan, as is pa rin yan. Okay, so dito lang tayo magkakatalo pag mag-i-scale, dito sa primary units. Ito pong scale factor ang papalitan natin. 1:1 pala ang nakalagay. Okay, so kapag gagawa na tayo ng halimbawa, new, gawa tayo ng bago. Pag gagawa ako ng bago, ito lang ang pinapalitan ko. So, kung 1:50, papalitan ko lang siya ng 50. Okay? So, kung 50 ang gagawin natin, ito, papalitan ko lang siya ng 0.5. Okay? So, 0.5. But, bago kayo gumawa nitong itong mga to, yung Pogi 50, later on, gagawa tayo ng 40, 30, 25, 20, 10, and 5. Bago tayo gumawa nun, make sure nyo muna na all set na yung Pogi 100. Ibig sabihin, ito, na-edit nyo na yan. Na-edit nyo na yan, lahat, pati itong lines, na-edit nyo na yung lahat na yan, text, size, mga ganyan. Bago kayo mag-edit, gumawa dun sa isa. Bago kayo gumawa ng panibagong dimension style. Okay, kasi, for example, ito, Pogi 50 to. For example, hindi mo pa na-edit ng maayos itong halimbawang lines, 50 pa lang yan. So, i-edit mo yan isa-isa. So, kapag okay na yung Pogi 100, mag-new ka na lang dyan. So, gawa na tayo ng 40. 40. Then, dito mo na lang i-edit sa primary units. 0.4. Okay? So, sampulan natin. Ito, 1:52 kanina, So, pansinin nyo, ito, 3.5 yan. Tama yan. 1:1 kasi yan eh. So, i-ungroup ko lang. So, 1:100 kasi yan. Ayan, Pogi 100. Pero ito, i-ungroup ko din ulit to. Pogi 100 pa rin kasi yan. Kasi hindi natin napalitan. Pero, kapag ginamit na natin yung Pogi 50, kasi 1:15 scale niyan, magiging 3.5 na yan. Ayun, magic. Bakit ganun? Pag ginamit natin yung Pogi 100, pansinin nyo. Yan. Ayan, 7.5. So, ang scale, ibig sabihin, yung dimension style natin, naka-set na siya sa scale.
Okay, so yun po yung dahilan kung bakit nagagawa natin ito. Okay? So, yun. May nagawa na ba tayong 40? Pogi. Ayun, may pogi na tayong may pogi 40 na tayo. Ito, gagawin ko siyang 1:40, ita-times ko siya ng 2.5. Ayun yung ano natin, 1:40 times ng 2.5. And then, sukatin ko siya gamit yung, ito muna, Pogi 100, 8,750 yan. So, sukatin na lang ulit natin. Yan. Ito kasi, Pogi 100 yan eh, di ba? Kinapi lang natin, hindi ni-scale up, kaya hindi nagbagong dimension style. Pero pag ginamit natin yung tamang dimension style, which is Pogi 40, pag sinukat natin yan, sakto na. Okay? So, pag sinukat naman natin to dito, yung Pogi 40 sa 1:50, mali na yan. Okay? Mas maliit na yan. Ganun. Kasi nga, ang scale naman nito is 1:50, hindi 1:40. Okay, so I hope na gets na po natin yan, ano? So, kapag gusto na, ulitin ko lang, kapag gusto natin mag-scale ng 1:50, times natin siya sa 2. Pag 40, 2.5, and then so on and so forth. But, itong 1:30, hindi po 3.3 ang ginagamit ko. Kasi masyadong mahaba yan. Tingnan nyo, napakahaba. Kaya ang ginagawa ko po dyan is ito. Yan, 10/3 para sigurado tayo. Kasi nga 100/30 yan. So, kumbaga, ito lang 1:30 ang may butal, kumbaga may decimal na mahaba. Ito may decimal pero sakto lang, 2.5. Pero ito kasing 100/30, 3.3333 kasi yan, masyadong mahaba. So, dapat sakto para walang butal, 10/3. Okay? So, ngayon, ituloy lang natin ito. Gawa lang tayo ng mga panibagong dimension style. Buuin na natin yan. So, new ulit. So, ang 30 na ang nagawa. 30 ang wala pa. 40 yung last time. So, ito, primary units, 0.3. Okay? So, then, ulitin ko. Gawa ako ng 25. 1:25. Yan. Okay? So, yung mga pangalan na yan, pwede nyong palitan yan. Ano ko lang naman to. Kumbaga, trip lang. Para good vibes lang tayo. Okay? So, ito, 0.2. Okay? So, and then, 1:10. Gawa tayo ng 1:10. Pogi 10. Yan. Then, 0.1. Wag na muna tayong gumawa ng 1:5. Okay? So, ito, sampulan ulit natin para, last, scale natin 1:20. Pag 1:20, tatimes ko siya ng 5. Kasi, 100 divided by 20. Okay? So, yun po yun. So, itatimes ko siya na, i-scale up ko siya ng 5. Sorry. Masyadong dito na lang. 5 pa rin, pero dito ako maglagay kasi pag dun sa side, sumasama dito, natatakpan na tong drawing. So, ito. So, ngayon, mapansin nyo, 17,500 na yan. Masyado nang mahaba. Pero pag ginamit natin yung Pogi 20 natin, sana ba yun? Ayun, Pogi 20. So, sakto po yan na 3.5. Ayun, magic. Ngayon, pansinin nyo po ito ini-scale up natin ng 1:20. So, times natin ng 5. Pansinin nyo, naging 17.5 kasi 3.5 times 5. Ganun yun. Okay, so 3,500 times 5. Kaya naging 17.5. Ganun din dun sa mga nauna. Dun sa ginawa natin kanina. Okay? So, I hope na gets nyo po yan. So, ulitin ko lang. Kung gusto natin gawing 1:50, times natin sa 2. Then 40, 2.5, and so on and so forth. Okay? So, I hope malinaw na tayo dun. Isa pa pala, halimbawa, na-scale na natin sa 1:20 to, 1:20. Yan, sukatin ulit natin. Paano naman, engineer, kung gusto nating ibalik sa 1:100? Yun naman ang tanong, di ba? Okay, so, i-scale ko siya ng 1:100. Ano naman ang gagamitin? Ayun. So, wala na to. So, ito na yung tama. Okay, so bumalik na siya dun. Tama na siya. Okay? Tama na yan. Hindi ko na, basta tama yan. Yun. Yan. Saktong-sakto, di ba? Okay? So, paano naman, excuse me, paano naman yung gagawin? Okay, so Control Z ko lang. Control Z yan.
pag gusto nating ibalik sa original, sa 1:100 rather, ang scale natin is ito naman, magiging hindi na siya 50.5. Kumbaga, ang mangyayari, kung ito ang ginawa natin ay 100 divided by 50, itong isa 100 divided by 40, baliktad naman. Gagawin natin, ito, divide mo na siya dito. Ito, divide mo na siya dyan. Kumbaga, baliktad siya o reciprocal. Okay? In short, ang pinakamadaling gawin, sorry. I-ano ko lang para makita niyo ng mabuti. Yan. Yan. Sorry. Bakit baliktad? Sorry. Mali yung aking Excel. Ay, mali yung aking... Tama naman na. May dollar naman doon. Ulitin ko lang ha. Yun naman. May dollar naman tayo doon. Try ko nga. Mali pa rin. Teka lang. Mali yung pula. Sorry. Mali. Dapat itong pula. Itong pula ang mayroong dollar sign. So, wala to. Yan. So, in short po, kapag gusto nating ibalik siya dun sa original, hindi original. Kapag gusto natin siyang ibalik dun sa 1:100, i-times natin siya dito. Or scale natin sa ito. So, kung mapapansin nyo po, 0.5 kasi 50, parang inurong lang na ganun. 0.4, ganun. 0.3, ganun. 0.25, inurong. Kumbaga yung decimal nito. Okay, so, sampulan ulit natin. Ito, ibalik natin sa original na 1:... Anong scale nito ulit? 1:20. Gawin ko siya sa 1:100. So, times ko siya ng 0.2. Okay, so balik na siya dun. Okay, so last time, i-scale ko siya ng 1:30. 1:30. So, ang scale ko dyan is 10/3. Okay, so hanapin ko yung 10/3 or 1 ayun pogi, 300. So, sukatin ko lang. Yan. So, yan na po. Okay? And then, kapag gusto ko siyang ibalik dun sa 1:100, scale ko siya ng 0.3. Okay, so balik na siya. 3.5 na ulit yan. Okay, so I hope malinaw po yun ano. Ayun, so 30 minutes naman na yun. Okay lang. So, okay na po tayo dito pero ang gagawin ko dito dapat may scale. Wala pa tayong ano. Gawa ako ng layer na title block. Title block. Okay, so white na rin siya. So, itong buo na to, pati yung mga line and text, gawin ko siyang title block, lahat na siya. Okay? So, okay na tayo. Pwede na tayong pumunta sa second floor. Second floor plan. Okay? So, ito siya. Second floor plan. Yan. Ngayon, itong second floor plan kasi, kung tutusin, hindi ko na siya ituturo kasi nga nagawa na natin yung ground floor, so dapat alam nyo nang gumawa nito. Okay, pero gagawin ko pa rin para at least alam nyo kung ano yung way ko kung paano gumawa ng upper floors. Okay, so paano ba? Ang gagawin ko po dyan is ganito. So, label pala yan. So, ito, ika-copy ko na lang tong buo na to. And then, i-hide ko yung grid line, yung column na solid. And then dimension, i-hide ko muna. And then yung wall. Kasi yung wall, hindi mo hindi mo yan agad-agad. Kasi yan yung naka-open. Kumbaga, yan yung current. Okay, so, pwede ko nang burahin ito. Okay? So, yun yung advantage nitong layer. Kaya tayo may layering. Okay? So, bakit ito? Ano to? Wall line naman to. Ay, anong scale na rod nito? Wall pala siya. Hindi wall line. Sorry. Iwan natin yun. Wall. Okay. So, dapat wall lang yun. May kinapi kasi tayo kanina na, before, na may layer ng wall. Kaya, dapat sana isa lang yan.
Wall line lang dapat. Okay, so anyway, yan. So at least nakita nyo na kung paano tayo gumamit. O yan ang silbi talaga ng layer. Yung isa sa mga silbi ng layer. Okay? So ito, okay na siya. To do the second floor, dapat hindi ko muna inopen yan. Tapos itong dimension. Yan, i-off ko muna yan. Okay, so and then, since ang gagawin natin, gagayahin na lang natin to. PDF, asan yung PDF natin? PDF, dito na lang. Ito, kung gagayahin natin ito, yan, ganyan. So, gayahin na lang natin siya. Okay, so, dapat pala, hindi ko na binura ito. Anyway, okay lang. Kasi symmetrical yung CR eh. Okay? So, yung CR natin, yung titingnan natin, yung parehas lang yung dimension niya, 1425. Then, sa kabila, 2075. So, parehas lang siya. Magkatapat na magkatapat. So, dapat ito, ikakopy ko na lang siya. Ganyan. Then, ito, then CO. Sorry. Kailangan pati hamba na i-copy natin. Okay? So, double check ko lang. Meron na kasi itong line. Ang gagawin ko sana, igaganto ko. Problema lang, kapag ginanyan mo, may sasama to. Hindi ko na kailangan yan kasi meron na to eh. So, dapat, ganito lang. Yan, then ito. Yan. Okay? So, CO, then dito sa may kanto. Then, copy ko na lang to dyan. Ay, meron na pala to. Dapat hindi ko na kinopy yan. Sorry. Yan, paulit-ulit. Paulit-ulit tayo. Okay, so, CO, dito ko naman i-copy. Yan. Yan yung reference point ko. Okay, so next, burahin natin to. Then, burahin natin ito. Okay, so, ito, I think as is pa rin to. As is pa rin yan. And W2, W1. Okay, so as is pa rin siya. Okay, so magkamuka yung itong dalawa guest room as master's bedroom. Okay, double check ko lang recording, ongoing. Ongoing. Okay, so goods. Next natin, ito may hallway dito. So yung sukat ng hallway natin ay, kung tingnan natin sa PDF, yan. So 120 galing sa gitna. So, gitna ng poste, then gitna din ng drywall. Drywall kasi ito eh. Yan. So, yung drywall, mapansin nyo, yung hatch niya, pag ganyan lang, slanting. Ito, solid to. Kasi ito is hollow block, solid concrete yan eh. Ito, drywall lang yan. Sinadya ko po talagang drywall yan para maituro ko during the estimate tutorial kung paano mag-estimate ng drywall. Okay, so kung gusto nyo matuto, check it out. Okay, so 1, 2. So, gawa tayo ng line. Yan, then 1, 2. Okay, so ang thickness nun ay, I think 100. So, offset natin siya ng 50. 50. Burahin ko na to. Yan, then trim. Trim ko na rin to. Okay, so pati ito, burahin ko na. And then, meron tayong partition sa gitna. So, maglalagay ako dyan. Okay, so offset ko ulit ng 50. Okay, so trim ko na to. And then next, or pareho lang yan AutoCAD o kaya PDF, parehas lang yung tinitingnan ko. So meron tayong bedroom dito. And then bedroom din doon. Magkamukha lang siya, symmetrical lang siya. So unahin ko muna yung mga bintana. W2 dyan, W1. Parehas sila, W2, W1. So kopyahin na lang natin ito. Yan. W2. Ito, nakagitna yan for sure yan. Gitna yan, then gitna din dito. Dapat pala binura ko muna ito. Ano ba yan? Burahin muna natin. Ito, I think, sakto na yan. Sorry. Sakto na ata yan. Ito na lang, W2. Kopyahin ko yan. Okay, sakto yan nakagitna. Okay? Ito pala. Dapat pala. Pareho lang naman pala. Ito at saka yan. Okay, so yung W2 natin kasi is, sorry. Pansinin nyo, nag-iiba yung sukat. Kasi nga, 1:30 ito. So, punta tayo sa 1:100. Okay? So, 1,000. Okay? So, dito naman, 1.5 yan. Okay? W1. Hindi natin ako. Kaya, MI ko na lang, mirror. Pareho lang yan.
Okay, so next natin, pintuan dito. So, ang size ng pintuan yan is ito lang. Same size lang yan, D3. Double check natin. Ayan, D3 yan. So, para parehas yung pintuan sa mga rooms, bedrooms. Okay? So, ito, kukopyahin ko na to para dito sa master's bedroom. Yan, dito ko naman siya ilalagay. Okay, so saktong-sakto yan. Okay, so AMI ko yan. Then, burahin ko muna to. Then, ito, pagdating dito ay iba yung size. Iba yung size ng aking hamba. Anong ginawa ko dito? Pagkaiba. Ayan, nilitan ko na lang yung hamba ko dito pala. Okay, so yung hamba natin dyan ay, burahin ko na ito, no? Ang sukat kasi nito ay 120. So, gagawin ko lang siyang 100. So, F8 ortho, then move. Ganun din sa kabila. Okay? So, ito, offset pa rin tayo ng 100 galing dito sa kanto, no? Okay? Pero, hindi yan definite. Most of the time, nagbabago yan sa actual. Pag kinabit na yung pintuan. Okay? So, ito, ilalagay ko na siya dyan. Then, ito, buburahin ko na to. And then, pag binura mo, iurong ko to dyan. Kasi nga, hanggang dun yung wall. Okay? So, hindi dito. Nandun yung wall. Ganon din ito. Yan. Maraming line ito. Wala naman. Yan ito. Okay? And then, ang gagawin ko dyan, pwede kong burahin na ito para mag-mirror na to. Mirror na yan. And then, ito, titrim ko and then balik ko ulit to dito. Okay? Yan. Pagka kinloss natin yung door, meron pa rin yung line dito. Yan, itong line na yan. Yan ang sinasabi kong line. O, ito. Sumobra ka, Totoy. Balik ka dyan. Okay? So, yan po. Yan. So, next natin, ito ilalagay ko din sa D3. Mapapansin nyo, wala ditong line. Wala dyan line, no? Check natin. Ay, meron. Meron palang line, sorry. Pero sa ground floor, meron din pala. Kaya, minsan meron, minsan wala. For me, nilalagay ko lang, ibig sabihin, pwede ko lang tanggalin pala to. Ako, ang reason out ko kung bakit meron yan at wala, pagdating sa floor finishes. Ibig sabihin, iba yung finish dito, iba dito. Okay? For example, iba yung tile sa hallway, dito sa loob. Parang gano'n. Pero dito, ganun na nga. Meron tayong line dyan. Okay? So, next natin ay mga furnitures. Ito. Furnitures, bedroom. So, gayahin na natin yung nasa baba. I-copy na natin ito. Okay? I-copy ko na to dito. Pero, ang positioning kasi dun sa plano, nakaganto di ba? Originally, nakaganyan. Mas ma-maximize mo kasi yung space dyan. Pero, pwede rin naman na ganito. Di ba? Ang kapangitan kasi pag ganito, may bintana ka dito Tapos may terrace ka dyan. So, yung ulo mo nakikita doon sa may bintana. Lalo na kapag wala kang, ang tawag kasi dyan, kortina. Okay, so, gayahin natin yung original nasa plano. Okay? So, ganyan. And then, anong next? Meron naman daw na ganito. Anong tawag dyan? Parang closet. Palit na closet. Orokan. Orokan yan in short. Okay, sa ating mga ordinaryong Pilipino, orokan lang po yan. Okay, and then next, maglagay tayo ng carpet kuno. Carpet kuno. Yan. Yan. Then, hatch. And then, MA. MA ko na lang yan. Yan. And then, trim. Okay? So, and then ito, maglalagay ako ng labeling nito. Which is W1. Tama? W1. Okay? After that, ito W2 din yun. So, ito, i-mirror ko na lang siya sa kabila. Okay? So, mirror ko na lang yan. Ganyan. Okay? So, tapos ito, ay, kakopy ko na lang to kasi parehas naman sila. Di ba? Ayan. So, may, ano naman daw dito. Parehas na parehas yung ginawa natin.
Okay, so pasensya na sa aking sipon. Okay, so copy natin to. Then dito naman sa dulo para maiba. Ito, master's bedroom. Pangalanan lang natin. Yung iba master's bedroom, yung isa yung excuse me. Yung iba master bedroom. Master bedroom ata yung pinaka-correct. Hindi ko sure. Then ito, ang label nito is bedroom 2 and 3 ata. Bedroom, pangalan nito. Bedroom lang nakalagay, guest room. So, burahin ko na to. Bedroom lang. Okay, and then mapansin nyo yung size natin ng text. Yan o. Compare dito. Masyadong malaki yan o. Maliit lang siya. Okay, so kumbaga ini-standard size lang natin ito. Nice lang natin. Then ito, guest room to. Guest room. Hindi siya bedroom. So, ito. Then, buburahin ko na yan. Okay, so, ganyan na. Okay, so, ilang minutes na tayo? 41, kaya pa yan. So, next natin ay terrace. May terrace tayo dito. So, ang offset ng terrace natin, 1350 from grid line A. So, dito siya. Grid line A natin is poste to poste kasi to. So, 1350 or 12 galing dito yan. 12 talaga yan. Yan dito. Okay, so, sagad yan dito. Dito po yan, hindi nakagitna Hindi siya nakaganto. Tapos, 1, 2, 5 for example, ganyan. Hindi ganyan. Nakasagad talaga yan sa dulo, naka-flash na tinatawag. Kasi, itong wall natin naka-flash yan. Ito. Ano yun? Ito yung wall natin dito, naka-flash yan. For sure yan, yung beam niya, naka-flash din. Panigurado, hindi naman pwedeng nakaloob yung beam, nasa labas yung yung wall. Diba? Pangit naman yung ganon. Hindi maayos yung support nung wall pagka ganon. So, pagka ganon, ang gaganon, syempre, dediretsuhin mo na yung beam mo dyan, hindi mo na ililiko. Kaya, diretso na rin yan dyan. Pagdating naman dito sa kabila, ang ginawa natin ay nandito rin ata, double check natin dito. Naka-flash din ata siya. Double check ko dito sa ating ito. Nandito sa ating second floor beam framing plan. Nakasagad din siya. O kaya naman, double check natin dito sa detail ng stair. Ayun, nakasagad dito sa dulo, sa side. Okay, so in short, tama lang yung ginawa natin, sagad dito sa dulo. Okay, so tapos, okay na tayo sa mga rooms, So, terrace na tayo. Ito, mamaya na yan. So, saan na ba yun? Ano to? Meron to. Wait lang. Meron bigla yan. Wala yan. Okay? So, ang next natin is ito. Railings. So, ang ginawa ko dyan, 25. Then, 100 at 75, sorry. So, gayahin na lang natin yan. So, ang gagawin ko dyan, i-join ko to para madali. So, 25. And then, offset ko ng 75. Okay, and then ito, railings. May railings ba tayo? Ay, meron na. Railings. Ayun, railings. Okay? So, mapansin nyo yung ginawa natin? Mas madali yun. Ginoin ko muna bago ko in-offset. Kasi kung halimbawang ganito siya, hindi siya naka-join, ang gagawin mo, isa-isain mo yan, 25. And then, offset mo ulit ng 75. Offset mo ng 75. Saka mo i-fillet. Pwede rin naman yan, pero obviously, time-consuming. Kaya ang gagawin natin, yung pinakamadaling paraan, join mo siya, offset mo ng 25, offset mo ulit ng 75. Okay? So, itong 25 at 75 na yan, hindi yan big deal. Okay? So, pwedeng isang line lang yan actually. Okay? Pero may detail kasi tayo dyan. Ito. Yan. Kaya ganun yun. Kasi, pansinin nyo, lumalabas ito kasi 2x3 ito. Ay, sorry, 2x4 pala to. 2x4 pala yung ginamit natin dito. Sa drawing lang mali. Then, ito, 25 yan. Kasi yan, mapansin nyo dito sa baba. 25 yan. 0.025 talaga yan.
Okay, kaya 25 yan. Okay? Pero yung base niya sa baba, 0.05 yan. Ayun. Okay, 2 by 2 kasi yan. Pero pag tiningnan kasi natin sa plan, sa taas, pag tiningnan natin sa taas, 25 lang yung makikita natin. Itong sa handrail lang, kaya ganun. Okay? Pero again, small lang, small detail lang. Not a big deal. Okay, so next natin yung terrace dito sa harapan. So yan, may offset din dito sa harapan. Anong distance ulit nito? Parehas lang, 1,250 rin. Okay, so this time, mapapansin nyo, hindi siya nakasagad. Hindi siya nakasagad dito. Yan o. Di ba? Hindi kagaya nung sa kabila. Kasi nga, nandito yung biga mo eh. Ito yung width ng biga mo, 250. Yan. So, nandito yung beam mo eh. Kaya nakaganyan. Okay? So, yung mga maliit na detail na yan, okay lang din naman yan. Pero, kapag kasi alam mo na yung structural detail mo, alam mo na rin kung paano na-drawing. Diba? So, ito, offset ko lang ng 1, 2. Okay, so, ito, sagad na to, syempre. Then, ito, urong ko siya ng 250. Okay. Then, ito, wala na yan. Line, kasi nga, diretso yan. Okay, so, isang ano yan. Ganun din dito, terrace din yan. Terrace din to. So, as usual, gayahin natin yung sa kabila. 25, para sa railing to 25. Then, 75. Then MA ko na lang to. Sorry, hindi pa natin to na i-railing. So, ano ko na lang siya. Ito, mano-manong layering, then ititrim ko na to. Okay? So, burahin ko na yan. Then, pintuan pala natin dito. Ano yung pintuan dyan? D2. Okay, so anong size nandito natin? D2. 80 pa rin siya. 80. So, pwede natin kopyahin ito. Yan. 80 pa rin naman to eh. So, ito din pala. Dito din ata yan. D2. Yan, dito rin siya. Parehas silang D2. Okay? So, kukopyahin ko na to kasi parehas naman sila ng width. Then, ito, buburahin ko muna. Then, MI. Then, ortho. Then, move. Ito. Tanggalin ko na to. Ito na lang ikakopy ko para madali. Then, ganyan. Okay? Then, ito, urong ko siya dyan. Okay? So, mapansin nyo, may space dito. Kasi nga, kinopy natin yung wall. Ito, 90. Ito, 80 yan. Kaya may butal kasi dyan na 100. Okay? Kaya, iurong na natin yan. Okay, so sa kabila naman, ganyan ata, o check natin kung saan ang opening niya. Kung dito ba o dun sa kabila. Parang ganun. Okay? So, ito, ibig sabihin sa kabila siya. Then, copy ko na lang siya. Dito. Okay, so parehas pala, meron na pala to dito. Burahin ko na lang siya, burahin ko na rin to. Okay, so, and then labeling na lang. Ito. Ito pala, hindi natin napansin. Nung minirror natin, nasama tong ganyan, which is mali. Okay, so, ang gagawin natin dyan, kakopy natin siya. Yan. Minirror pala kasi natin, Yung text, syempre, nag-mirror na rin. So, D4, ito, D2. 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 Yan. So, next, kulang na lang natin ay terrace pangalan, then terrace W6, W9. Okay? So, kaya pa ng time natin yan. W6, W9. Ito 6. Ano yung W6 natin? Detail ng W6, check natin. Ito pala. W6. So, fix siya. 2 meters. Ang haba. W6, W9, 1 meter. Okay, so, ito ay galing dito sa gitna. Pwedeng dito o dito sa gitna na to. Dito na lang sa gitna. Sa labas, kapo sana. So, offset ko siya ng 1,000.
Yan. Then dito naman, offset ko siya ng 500. Okay, so I think meron na yan. Papangalanan na lang natin ng W6. Okay. So yung ginawa natin dito, kinopya lang natin yung yung AutoCAD sa kabila, yung original. Kumbaga, hindi na natin diniscuss paano mo nakuha yung W6 na 2 meters engineer. Hindi na natin didiscuss, no? Tatagal kasi tayo lalo kapag ka-diniscuss ko. Okay? So, dito naman sa kabila, kung up to pag ganyan, so down naman sa kabila pag galing ka ng to do that, ang ginagawa ko, mini-mirror ko yan. Ganyan. Yan, ganyan na yan. Then ito, copy ko na lang, then move to dito. Yan. Papalitan ko lang to ng down. Okay? So, meron na tayong sorry, wala pa. Kulang pa. Wala tayong label dito na terrace. Terrace. Rice terraces. Yan, terrace. So, ano pa bang kulang natin? Double check. Page 2. Double check natin. Okay na. Okay, ang kulang na natin yung section X and Y pero kagaya ng nasabi ko last time, hindi naman natin gagawin yan. Okay, so i-open ko yung mga na-close na dimension ay ng mga layer yan. So may kulang tayo dito. Ito, i-copy ko to kasi kailangan natin makuha yung distance na yan. Okay, so ito ay 1,350. Okay, so ano ba yung ginawa natin dito? Yan, so as a whole na yung distance natin. Okay, so ito wala pala tayo nitong A1, A prime, hindi pala tayo naglagay nito. So dapat meron to. Yan, so ito dapat meron. So ito pala siya. Yan, burahin ko na yan. Gawa ako ng A prime. A prime. A prime. Yan. A prime, prime. Kaya nga meron tayo. Ito, kakopyahin ko na lang ito. Yan. Yan. Then, ito, iuurong ko siya dito. Then, ganun din dito sa kabila. Then, maglalagay ako ng panibagong layer dito. Grid line. Anong grid line ginamit natin? D. Grid line D. Okay? So, pwede rin naman ang gawin sana natin, A, B, C, D, E, F. Sana yan. Okay, pero wala. Nandiyan na yan. Okay, so ito, kulang pa tayong distance. Yung grid line naman, kahit ano naman yun. Bakit magkaiba? Hindi ko naayos. Dito dapat. Okay? So, ganoon din dito sa kabila, syempre. So, ito, tama ba? Yung ginawa natin sa kabila. Sa kabila, sa kabila pala, hindi ko na nilagyan. Okay? And then, naglagay tayo ng gantong labeling. So, yung solid line, CHB wall. Then, yung mga ganyan lang, drywall. Okay, so, syempre, gayahin natin yan. So, gawa tayo ng line. Offset ko ng 150. Then, gawa ulit ako ng line. Offset ko naman ng 100. Okay? So, and then, gawa ako ng parang ganito. Termination line matawag yan. Then, scale ko. Ganyan. Okay, and then MI. Sorry. MI. Trim. Then ito, copy ko ulit. Then move ko ng onti. Then scale. Scale ko yan. Then MI. Yan. Okay, so then maglagay ulit yan. Solid yan. Then ito solid to dapat. Solid. Then ito ay broken line. So edit natin 20, masyado malaki, 10. Okay, so ang last na gagawin natin, mag-hatch tayo para sa wall. Okay, so ito, meron yan. Okay, so pag magkakasama yung mga hollow blocks, huwag niyong pagsamahin yung sa hatch, yung hollow blocks at saka yung drywall. Okay, so
Yan, dyan, dyan. Tigil ko muna yan. Dapat pala diretso ito. Okay. Yan dito, dito, dito. Ah, sorry. Dito, dito, dito. Dito, 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 and lastly dyan. Okay? So, anong layer ba? Nag-layer ba tayo dito ng panibago? Wall solid? Ayun, wall solid pala yun. Okay, so wall solid ito. O kaya MA na lang natin. MA. MA na natin yan. Ganun din ito. Okay? Then, ito, drywall. 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 Okay, so, MA ko to, baliktad, dapat ito yung nauna eh. Ito lang, and then, MA ko naman ito. Sorry. Gawin ko muna siyang, yung layer niya, wall solid. Yan. MA ko siya, then, yan. Okay na tayo. Okay? Pero parang hindi siya ganun ka-visible. So, pansinin nyo, hindi siya ganun ka-visible kasi masyadong dikit-dikit. So, i-adjust natin. Compare dito, masyadong malalayo. So, i-adjust pala natin to ng 15 siguro. O baka 20. 20 lang pala, sakto yung 20. So, MA naman natin ito. Yan. Okay? And then, labeling. Maglagay tayo dito. CHB wall. Then, drywall. Okay? So, then maglagay tayo dito ng note or legend. Okay? Pero, ganyan na yan. Kasi kung hindi ko pinili yung legend kasi kung legend yan, dapat lagyan mo lahat. Ibig sabihin, ito, lagyan mo yan. Tama? So, ito, ibig sabihin lahat, ito, lagyan mo lang. Kaya, yan lang, note lang yan. Okay? So, ano pa bang kulang sa second floor natin? May carpet, everything okay na. Yung XY na lang ang wala. Itong A double prime. Ito, wala pa to. A double prime. Yan. Okay? Then, ito, masyado ng i-scale down ko na lang siya ng 85.80. Yan, sakto na. Okay, then, ikakopy ko to. Ito, medyo pangit yung pinaggawa natin dito, Tingnan natin kung pwede natin i-enhance yan later. Pero, for the meantime, ganyan na lang muna. Okay? So, ito, papalitan ko lang ng second. Ito pala, maglagay ako dito. Para mamaya, hindi na natin isusulat na buo yung second floor. Yan. 2F na lang ilalagay natin. Okay? Yan, and then, yan. Extend pala yung ginawa ko kanina, Burahin ko na to. Copy ko to. Para parehas yung distance nito. Kasi inurong natin to Inurong natin gawa ng ito, nag-extend kasi to. Itong parenthesis. Ground. GF. Yan. Okay, then ito. Yan, ito. Yan. Then ito, medyo, ito iurong ko siya dyan. And then ito din. Ito din. Yan. And at the same time, baba ko siya ng unti, may hadong dikit dito Okay, so, yan na. Meron na tayong ground floor and second floor plan. I think that's enough for this session. Okay, almost 1 hour na tayo. So, next na natin dyan ay, ito, madali na lang yan. Then, mag-elevation tayo next time. Okay? So, yun lamang po. Once again, kung sa tingin nyo makakatulong to sa iba na gusto matuto, please share this. And, yun lamang po. And to God be all the glory. God bless you.